Madilim pa din. It's already 4:45. Wow. Around 2 p.m. Magto 2 p.m. na, no? Pero ayun na nga, girl, talagang makulimlim dito sa Hamburg. So, pagpasensyahan nyo na yung lighting, wala talaga na si haring araw. So, this is a part 2 vlog. So, kanina, I talked about yung nursing routine sa hospital in which I have shared yung mga experiences din ng different Filipinos who are working in different stations, para mabigyan kayo ng overview on how is it for them working sa hospital dito sa Germany. Now, today, this is a part 2. I wanted to share naman some tips when applying to hospital as a Filipino nurse dito sa Germany. I wanted to differentiate some terms. Ano yung mga kailangan mong i-consider? Ano din yung mga pwede mong i-negotiate? I also wanted to differentiate some terms. Ano ba yung kaibahan ng Aufgabe if you wanted to work in a station versus sa operating room? And also mga difference about salaries, etc. So pag-uusapan natin yan today. Now, just a little background. I'm a registered nurse in the Philippines, although I did not practice my profession. That's why I normally say I don't have that hospital experience other than the bedside nursing that we did during college and then yung mga duties sa hospitals, of course. I started working in senior homes when I moved here in Germany last 2020, and then 2023 I moved to hospital, and then this year again I moved to a different facility. I'm now working in a special area, so nag-aaral na naman ulit si ate girl. I wanted to differentiate few things to help you before ka mag-switch. This is very important, especially pag bago ka dito sa Germany. You wanted to weigh your options. Saan bang hospital maganda, saan bang stasyon? So let's go ahead and talk about it today. So first things first, what's the difference between Fachklinik versus Uniklinik? Fachklinik would be a small hospital. Kumbaga, nagsa-specialize sila ng certain mga procedures, mga untersukong, mga operasyon, mga certain illnesses. So, kumbaga, maliit lang siyang hospital. Halimbawa, Augenklinik. My previous job then, it was a Fachklinik for orthopedic patients. But since, as I mentioned, I'm in a privatstation, that's why I was exposed to different specialties then. Uniklinik, however, is a teaching hospital. So, andun yung madami kang makikita na mga asubi, praktikanten, mga doktor na nagre-residency, etc. Si Uniklinik, kumbaga, mas malaki siya. The difference is what I observe is yung Einarbeitung. Since Uniklinik would be a teaching hospital, kumbaga, nakaprepare na yan yung mga Einarbeitung concept. Example, this is mine, no? Yung Einarbeitung. Ayan. Ganyan. So, taran! So, nag-aaral si ate girl. Workload-wise, mas expansive Fachklinik versus sa Uniklinik kasi madalas sa Fachklinik wala yan ng mga not fall off namin. Yung work environment is mas relaxed, hindi hospital feels. I remember when I was working in my previous job, madalas na feedback na naririnig ko sa mga patients, no? At sabi nila parang feeling nila nasa hotel sila, hindi nasa hospital. Kasi nga, mas relaxed yung environment compared pag nasa big hospital ka. For Fachklinik, I would say, it's a good option for those nurses na kumbaga ang dami mo na ng mga na-experience na gusto mo na ruhig ka na, relax ka na, entspan ka na. Maybe Fachklinik would be an option for you kasi mas locker na siya. If gusto mo pa halimbawa mag-Viter and Wickelt, maybe Uniklinik would be a different option for you since malaking hospital siya. Halimbawa, hindi mo magustuhan sa isang stasyon, pwede kang lumipat sa different station pero nasa isang Arbeitgeber ka pa din. So, that may be an option for you. Now, ward versus operating room. Einarbeitung wise, pag sa station ka, usually your Einarbeitung would be around 2 weeks to 1 month. Swerte ka na umabot ka ng 1 month. But for operating room, that will be from 6 months to 1 year. The main of GABES sa operating room, syempre, is pag-assess ng doktor, no? Ayan yung mga instruments, yung mga sets na ipoprovide mo, depende sa operation na gagawin sa pasyente. Halimbawa, for a station nurse, nasa ward ka, ikaw yung magka-carry out ng orders, andun ka sa bedside ng pasyente. So, yung mga simptoma niya, beschwerde niya, kailangan mong weitergeben sa arts. Ikaw din, kumbaga, yung mag-health teaching sa mga patients, magdudurchführen ka ng Gespräch. So, praktisado yung Deutsch
language mo dito. I do believe nung nag-start ako mag-work dun sa previous job ko, talaga na for Western yung language ko kasi iba-iba nga yung pasyente na kausap ko. I'm also talking to physiotherapist and sa mga arts, sa Angehörige, and syempre sa mga colleagues ko. So, nakatulong na nag-start din ako sa station. You will be also exposed sa mga lots of medikamente kumpara pag nasa operating room ka. Since sa operating room, ang mga exposed ka lang yan would be yung mga sedatives, narcotics, pain medications, etc. However, pag nasa station ka kasi, may mini apotheke ka dun eh. So, lahat ng types ng medikamente, technically, meron kayo. So, meron ka ng pang blood stroke medikamente dyan, meron ka ng diuretica, meron ka, ang dami, sobra. And then, language-wise, sa operating room, mas exposed ka na sa mas madaming medicine ni Shifak Bikrif. Then, yung mga instruments nga, kasi iba-iba yung term, ganyan. Salary-wise, it would differ din if operating nurse ka versus sa stasyon. For operating room nurse, motivated sila. Especially, they have Rufbereitschaftsdienst. Kumbaga, ito yung mga extra sulag na marireceive mo eh. So, Rufbereitschaftsdienst, meaning, halimbawa, naka-off ka, pero naka-on call ka, kailangan mong pumunta sa hospital kasi may emergency kayong operation na kailangan gawin. So, ward naman, however, you can also earn extra dahil sa mga night shifts and then sa mga weekend shifts, ganyan. Now, I also wanted to check other benefits na ipoprovide sa'yo ng certain facility na pag-applyan mo before ka lumipat. Halimbawa, nasa different state ka, dun ka sa bundok-bundok or nasa probinsya, but you wanted to be on a city, for example. I have met other Filipinos na ang layo, nandun daw sila sa probinsya, and then they moved here sa Hamburg. So, ask if yung facility or yung hospital na pag-applyan mo is nagpo-provide ba sila ng help sa umsog kasi malaking bagay yon. If you are still within 2 years na hindi mo pa alam kung magsistay ka ba sa facility na yon or magsistay ka ba sa state na yon, I wouldn't advise you na bili ka ng gamit. Kasi, especially if halimbawa mag-move ka sa different state, ano yung gagawin mo dun sa gamit na yun? Kailangan i-besorgen mo pa din yun. Another thing that I wanted to check, meron ba sila ng Weihnachtsgeld? How much ba yung suslag nila? Sulagin nila? May mga Einspringen bonus ba sila? May mga premium ba sila? Ano pa ba yung extra benefits? May corporate benefits ba to? Ilan ba yung vacation leave days, etc. Kailangan alamin mo din yan, girl. So here are some tips that I wanted to share. This is based on my experience sa mga interview na nagawa ko na dito, applying to different hospitals. So, number 1, be firm and be decisive. I remember when I applied dito sa current facility, no, na nagtatrabaho ako ngayon. Since wala pa nga ako na experience dito sa special area na to, she then asked me if I wanted to start muna sa stasyon. However, I was firm and I was really decisive na gusto ko na, if gusto ko mahirapan, dun muna ako pahirapan. I wanted already to start working sa operating room. So that's why I decided na pumunta na ako dito sa operations dish. She did not take it naman na ano ba naman yun? Bakit didiretso na dun? Wala pa nga na-experience. No, kasi for me naman, if halimbawa hindi ko talaga kaya or hindi talaga para sa akin, then definitely pwede ako lumipat sa different station. But you have to know yourself kung ano ba yung goal mo and ano ba yung gusto mo. Do the hospitasyon para ma-feel mo if kaya mo ba, if giainet ba sa yung station na gusto mong pag-applyan. Number 2, punctuality. Girl, ito yung kahinaan nila, so kailangan punctual ka talaga. So, dito no, sa hospital nga na pinag-applyan ko, she asked me to call back ng ganitong date around 10 a.m. halimbawa. So, 5 minutes before, 9:55, girl, ready na talaga ako. 9:59, I dialed the number. Her first sentence when I already introduced myself, no, sabi niya, sie sind aber pünktlich. Girl, ayun. So, be punctual. Halimbawa, may interview, may termin ka ng ganitong oras, make sure na andun ka na sa station na yun 15 minutes before or 30 minutes before. Lalo na kasi hindi mo alam yung way, lalo na kung napakalaki ng hospital, para hindi ka mawala and punctual ka pa din. Tapos relax ka. Hindi ka yung, entschuldigen Sie, nawala po kasi ako, siya for laufen, ganyan. So, ganz entspannt lang dapat. Sich vorstellen. Kahit
ayun yung language barrier. Kahit hirap tayo sa Deutsch, kailangan mag-first talent talaga tayo. Lalo na pag bago ka sa new station, no? Kailangan talaga sa lahat siguro mitarbeiter magpakilala ka. Hallo, ich bin Odisse, ich bin neu hier, ganyan. Hallo, ich bin Odisse, ich bin neu hier, ganyan. Kasi talagang minsan, na-experience ko na yun, na dahil hindi ako nagpakilala, hindi ako kitang kausap ng isang mitarbeiterin. And then, sabi ko, bakit kaya? Wala pa naman akong ginagawang masama. Sabi ko, bakit kaya? Baka hindi lang talaga siya friendly. And then I realized, ay, baka hindi ba ako nagpakilala, no? So, during one of my pauses, pumunta ako dun sa cafe automat. Sakto, yung mitarbeiter rin na yun, talaga naman si Universe. Pumunta din siya, no, nag-abholen din siya ng coffee niya. Tapos sabi ko, entschuldigen Sie, ich glaube, habe ich noch nicht mit Ihnen vorgestellt. Dapat pala nag-inan pa ako. Tapos, sabi niya, nein, noch nicht, Axel. Ito pala, kaya hindi ako nakausap nito. So, kailangan, girl, kung pwede sa lahat ng mitarbeiter, mag-sich-vorstellen ka. Hallo, ich bin Odis, ich bin neu hier. Hallo, wie geht es Ihnen? Ich bin neu hier. Tapos, doon mo na lang. Huwag ka nang mag-Ihnen, huwag ka nang mag-Sie. Number 4, ask and be curious. They do get it naman if wala ka pa talaga na experience sa certain Einrichtung na to, sa certain stasyon na to. Kasi magkakaiba-iba naman yung background natin, magkakaiba-iba naman yung experience natin. Yung station nurse has different Aufgabe versus sa operating room nurse. So, if may hindi ka kabisado, if in doubt ka, kailangan mag-ask ka rather than may hindi ka magawang tama, especially ang pinag-uusapan natin dito is buhay ng pasyente. So, kailangan maging careful din tayo para sa sarili natin. Yung mga grades, syempre, ang dami mo nang ma-expose yan, mga instruments, etc. Pag hindi ka familiar, if hindi mo pa siya kabisado, huwag kang mahiya, girl, magtanong. Magtanong ka na lang, rather may magkamali. And then, syempre, may iba-ibang mga colleagues din, doktor, etc. na ang bibilis magsalita, no? Pwede kang magsabi, bitte langsam, bitte wiederholen Sie, ganyan. O i-repeat mo na lang yung sinabi para ma-make sure mong naintindihan mo. Kasi minsan, naintindihan mo naman, tapos mamaya-maya nakalimutan mo. So, girl, confirm, was habe ich verstanden, was hast du gesagt, ganito. Dealing with colleagues. Now, syempre sa umpisa, since hindi mo pa nga sila kilala, no? For me, medyo ako, reserve kumbaga, lalo na sa mga tao na hindi ko pa kilala, ganyan. So, shy type si ate girl, shush turn pa ako, ganyan, nakikinig lang ako, ganyan. So, syempre, it takes time naman, no, na mag-build ka ng friendship, ganyan, lalo pa na sa Einarbeitung ka pa lang, lalo na hindi mo pa kabisado yung mga routines, yung mga Aufgabe. I always think na I'm just going there to work. And then, siguro pag may na-meet ako na medyo ka-vibes ko, then at least it's already a bonus para, kumbaga, mas ilo-look forward ko yung pumasok sa work. Don't be afraid as well na kahit mag-isa kang Filipino sa station, no? I want you to really try it out yourself rather than natakot ka kasi walang kang Filipino na kasama dun sa station na yun. Don't do that, girl. At the end of the day, pag nakita naman nila na porsigido ka, na fly-sick ka, na willing ka matuto, na determinado ka, I don't think na mag-iinarte pa naman sila na hindi ka turuan since lahat naman may personal mangel. So, kailangan ka talaga girl nila. And I always think na skill naman can be learned. Again, my mantra, no? Once an expert has been a beginner. And for sure, mamimit ka niya ng mga colleagues na may kakilala ng Filipino and they always say that Filipinos are hardworking, very fleissig, warm lang, and then friendly lang. So there you go. This would be a shorter vlog kumpara yung kanina. But I hope, again, this helps you if you wanted to work as a Filipino nurse sa hospital dito sa Germany. Thank you so much for being with me today. Again, my mantra, no? Girl, kaya natin yan. Kahit mahirap, kaya natin yan. This has been Odyssey, and I hope I'll see you in the next. Cheers!